Hindi ko makakalimutan itong isang umaga na ito, si Sir Felix. Nagtatawag siya sa kanyang mga anak upang sabay-sabay silang kumain ng kanilang agahan. Kumpleto na ang lahat, maliban na lang sa kanilang bunsong anak na hindi lumabas sa kanyang kwarto. Kung kaya't agad itong tinungo ni Sir Matt, subalit isang nakakagimbal na pangyayari ang bumungad kay Sir Matt dahil nakita niya na lamang si Sir Renz na wala ng buhay sa sarili nitong kwarto habang nakalambitin sa kisame gamit ang kumot nito. Opo, Kuya Mark. Namatay po si Sir Renz. Labis-labis ang aking pagkabigla at pagkalungkot sa nalaman kong balita na iyon na halos nakapagpahina ng dalawa kong tuhod. Bago nga pala kitilin ni Sir Renz ang kanyang buhay, ay gumawa pa pala ito ng sulat na agad namang kinuha ng kanyang pamilya upang kanilang basahin. Hindi ko na po isi-share sa inyo ang parte ng sulat na ginawa niya para sa kanyang pamilya, pero bibigyan ko na lamang po kayo ng maikling background. Nagpakamatay si Sir Renz dahil sa pressure na kanyang daladala dahil sa hindi matanggap ng kanyang Kuya Matt ang kanyang pagkatao. Marahil po ay nagtataka kayo kung paano ko nabasa ang laman ng sulat. Gayon isa lang naman po akong driver ng kanilang pamilya. Opo, Kuya Mark. Nabasa ko po ng buo ang laman ng sulat dahil iniabot ito sa akin ni Sir Felix sabay sabing, Cedric, basahin mo itong sulat na ginawa ni Renz bago siya magpakamatay. Malungkot at mababang boses na sabi nito habang ako naman ay takatakang kinuha ang sulat sabay sabing, Ha? Bakit niyo po ipapabasa sa akin, sir? Nabanggit niya kasi ang pangalan mo dyan. May mensahe din siya para sa'yo kaya dapat lang na malaman mo yung mensahe niya. Para sa'yo yun eh. Medyo nakangiti nitong sabi, ngunit kitang-kita ang kalungkutan sa mga mata nito. Fast forward. Nang matapos kong basahin ang sulat, Kuya Marky, ay wala na po akong ibang nagawa kundi humagulgol ng malakas at napasandal kay Sir Felix. Opo, Kuya Mark. Sa sobrang sakit ng nangyari at dahil sa sulat na nabasa ko, ay sobrang nanghina ang mga tuhod ko at para bang wala na ako sa sarili ko kung kaya't napasandal na lang po ako kay Sir Felix. Para sa inyong kaalaman, Kuya Marky, at sa mga masugid po ninyong tagapakinig, ay babasahin ko po yung parte ng sulat na sobrang nakapagpahagulgol ng sobra sa akin. Narito ang kanyang sinabi. Kuya Matt and Daddy, napakabait po ng bagong driver natin na si Kuya Cedric. Tanggap niya po ako at ang aking pagkatao kahit na ako ay hindi niyo po tanggap. Kaya po, sana huwag niyo po siyang paalisin dito sa bahay natin ha. Napakabuting tao po niya at sobrang tapat. Nang mahimasmasan ako ay agad akong tumungo sa aking kwarto upang doon ipagpatuloy ang aking pag-iyak. Habang umiiyak ako ay hindi ko maiwasang alalahanin ang mga masasayang pagkakataon kung saan ay magkasama kami ni Sir Renz. Sa totoo lang, Kuya Marky, sa napakaikling panahon na nakilala ko si Sir Renz ay
Nahulog na din talaga ang loob ko sa binata na yon. Sabi ko pa nga po nung mga panahon na 'to sa sarili ko na, siguro kung naging anak ko lang yung batang yon, hinding-hindi hahantong sa ganito ang buhay niya. Dahil gaya nga ng sabi ko noon, buong puso ko siyang tatanggapin kahit ano pa siya. At sa mga oras na ito, Kuya Marky, ay muli na namang bumuhos ang aking mga luha at napahagulgol dahil bigla ko ring naalala na nung time na binugbog siya ng kanyang Kuya Mat ay 2 beses itong yumakap sa akin ng sobrang higpit kung kaya't napasabi na lamang ako muli ng, kung alam ko lang na huling yakap ko na yun, sinulit ko na sana. Di na sana kita binitawan buong magdamag. Sa mga oras na ito, Kuya Marky, ay hindi ko na rin maiwasang maawa kay Renz dahil naisip ko na napakatindi pala talaga ng pinagdaanan niya di lang sa kamay ng kanyang kuya, kundi pati na rin sa mental health niya na kagagawan din ng kanyang kuya. Awang-awa ako sa mga sandaling iyon kay Renz, Kuya Mark. Pero wala akong ibang magawa kundi umiyak na lamang ng umiyak hanggang sa makatulog ako. Kinagabihan nung mismong araw din ng pagpapatiwakal ni Sir Renz ay ang unang gabi ng kanyang burol. Nasa harap ako ng kabaong nito at nakatitig sa kanyang bangkay na nasa loob ng kabaong. Grabe, sobrang cute at napakaganda pa rin ng bata na to. Ang payapa ng mukha. Hindi halata yung bigat na dala-dala niya nung siya'y nabubuhay pa. Siguro nga, dahil masaya na siya ngayon dahil hindi na siya mabububog ng kanyang kuya at malaya na siya sa depression na dinanas niya. Ito na lamang ang nasabi ko sa isip-isip ko, Kuya Mark. Sa patuloy na pagtitig ko sa bangkay ni Sir Renz ay may narinig akong malalakas na sigaw sa likod ng bahay na parabang nagwawala ito. Kung kaya't agad ko itong tinungo at naabutan ko si Sir Felix na nagbabalibag ng kanilang mga gamit sa likod bahay. At grabe ang kanyang pagsigaw at paghagulgol ng mga oras na ito. Agad ko naman itong sinunggaban at niyakap sa kanyang likod para pigilan ito. Nagtangka pa itong pumiglas mula sa pagkakayakap ko dahilan para pareho kaming mapaupo sa sahig. Dahil aaminin ko, kahit matipuno ang aking katawan, matipuno din naman ang katawan nitong amo ko na ito, Kuya Mark. Kaya't napakalakas ng kanyang pagpupumiglas na muntikan ko na nga itong mabitawan. Doon ay patuloy pa rin ito sa paghagulgol at habang humahagulgol ito ng malakas, bigla na lamang itong nagsalita ng, "Saan ako nagkulang? Saan?" Pasigaw nitong sabi. Nang mga oras na ito ay pinipigilan ko ang aking sarili na umiyak upang damayan si Sir Felix sa kanyang pagluluksa. Hanggang sa sinabihan ko na lamang ito ng, "Sir, huwag niyo po sanang mamasamain pero huwag niyo po na sanang sisihin ang sarili niyo sa pagkawala ng anak niyo. Lahat naman po tayo nagkakamali." Wika ko habang patuloy pa rin ang pagkayakap ko sa likod niya na mas hinigpitan ko pa dahil sa pwersadong pagbiglas nito. Nung naramdaman kong kumalma na si Sir Felix, ay binitawan ko na ang pagkakayakap ko dito at inalalayan ko na lamang ito para pumunta sa kusina upang uminom ng tubig.
Lumipas ang mga araw at napapansin kong si Sir Matt ay halos hindi umaalis sa tabi ng kabaong ng kanyang bunsong kapatid. Wala itong ibang ginagawa kada maaabutan ko kundi ang umiyak ng umiyak habang nakatingin sa kabaong ni Sir Renz. Awang-awa ako nung mga panahon na ito kay Sir Matt, Kuya Mark, dahil alam kong alam niya sa sarili niya na siya ang pinagmula ng stress at lungkot na nag-udyok kay Sir Renz upang kitilin nito ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, totoo nga talaga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Dahil kung tinanggap na lamang sana ni Sir Matt ang pagkatao ng kanyang bunsong kapatid, siguro ay hindi nahahantong pa sa ganito ang sitwasyon. Nang mailibing na ang labi ni Sir Renz, ay halos araw-araw kong hindi nakikita si Sir Matt sa kanilang bahay. Marahil ay nagkukulong at nagmumukmok ito sa kanyang kwarto. Ngunit isang araw, nakita ko ito na nakatambay sa kanilang bubong habang hagulgol na umiiyak. Pinuntahan ko agad ito sa takot ko na baka mag-isip ito na kitilin din ang kanyang sariling buhay at tumalon na lamang bigla. Pagkadating ko doon sa bubong, ay kita kong may hawak itong isang bote ng Red Horse habang nasa pinakadulo ng kanilang bubong at nakatingin sa baba. Yun bang aakma na tumalon? Sa kaba ko na baka tumalon nga talaga ito ay agad ko itong tinungo at niyakap sabay hatak sa gitna ng kanilang bubong. Halatang wala ito sa kanyang sarili, Kuya Mark, dahil ni hindi man lamang ito pumalag. Sir, ano po ba ginagawa nyo? Pati ba naman kayo, sir, gagawin nyo yan? Sa tingin mo ba kapag ginawa mo yan, sir, matutuwa si Sir Ren sa'yo? Kasi ako sa palagay ko, hindi. Lalo lang yun masasaktan sa kabilang buhay kasi iisipin niya na siya ang dahilan kung bakit ka nagpakamatay. Oo, sir, alam ko. Sinisisi mo din ang sarili mo sa pagkamatay ng kapatid mo. Pero, sigurado ako na si Sir Renz ay masaya na sa kabilang buhay at sigurado din akong mas magiging masaya siya kapag pinagpatuloy mo ang buhay mo dito sa mundo. Tuloy-tuloy at pasigaw kong sabi kay Sir Matt. Sumagot naman ito at sinabing, "Huwag mo akong pigilan, Kuya Cedric. Hindi mo ako naiintindihan. At nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw nasa kalagayan ko." Pasigaw nitong sabi habang umiiyak. Dahil sa pagiging mabagsik ko na, kuya, sa bunso kong kapatid, kaya siya nawala. Para patas, dapat mawala na rin ako. At isa pa, hindi na kinakaya ng konsensya ko ang lahat ng ito. Kaya bitawan mo na ako, Kuya Cedric. Bitawan mo na ako. Dagdag pa nito habang pumipiglas at tuloy pa rin sa paghagulgol. Sa patuloy na pagpupumiglas nito, dahan-dahan itong umikot paharap sa akin para itulak ako habang yakap-yakap ko pa rin siya.
Nang tuluyan na itong makaharap sa akin ay agad ako nitong tinulak, ngunit dahil nakayakap pa rin ako sa kanya, ay pareho kaming natumba. Nasa ibabaw ko siya ng mga oras na ito at buti na lamang ay ganoon katibay ang kanilang bubong kung kaya't hindi kami lumusot dito. Ngunit dinig ang malakas na ingay ng kanilang bubong nung kami ay parehong bumagsak dito. Habang nakapatong sa akin si Sir Matt ay amoy na amoy ko dito ang alak na kanyang nainom. At dito ay na-confirm ko na marami-rami na ang nainom nitong batang to kaya napasabi na lamang ako ng, "Sir, alam ko lasing na lasing lang kayo. Huwag niyo na pilitin bumangon. Ako na bahala sa inyo. Higa na lang kayo dyan sa harapan ko at huwag niyo na subukan pang ituloy kung ano man ang plano niyo dahil hindi ho ako papayag. Isa pa, nangako ako kay Sir Renz na hindi ko kayo pababayaan ng daddy mo kaya sige na, matulog ka na lang dyan. Huwag ka nang magpumilit." Sabi ko sa mahina at malumanay na boses. Hanggang sa agad na nga itong nakatulog. At nang maramdaman ko sa aking tenga na medyo humihilik na ito, ay dahan-dahan ko siyang inalis sa ibabaw ko upang ihiga ng maayos sa aking tabi. Nang maayos ko na siyang naihiga ay agad naman akong umupo sa tabi nito. Pinagmasdan ko ang maamo nitong mukha at sabay pinunasan ang mga luha nito na halos natuyo na sa kanyang mukha. Kitang-kita naman sa mga mukha nito ang labis na pagkalungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang bunsong kapatid. Sa kabilang banda ay may narinig naman akong parang nagbasag ng bote sa baba ng kanilang bahay. Dali-dali akong tumayo at bahagya ko itong sinilip at nakita ko nga si Sir Felix na lasing at gigewang-gewang na nagbabasag ng bote. Noong mga panahon na ito, Kuya Mark, ay napabuntong hininga na lamang ako at napasabi ng, "Ay, bakit ba sa ganito kagulong pamilya pa ako napunta? Sa pagkakaalam ko, driver lang ang trabaho ko dito eh. Pero halos maging parte na ako ng pamilya nila dahil sa mga ginagawa kong pag-aasikaso sa kanila at pamamroblema ko sa kanila. Ay Lord, kung sa bagay, baka rin talagang alam mo nang hindi ko pababayaan tong pamilya na to kahit na driver lang nila ako. Kaya siguro dito mo rin talaga ako dinala." Fast forward. Isang gabi sa aking kwarto. Patay na ang mga ilaw at nakapikit na rin ang aking mga mata. Yun bang tipong handa na akong matulog pero gising na gising pa rin ang aking diwa. Mamayang kaunti ay nagulat na lamang ako na biglang bumukas ang pintuan ng aking kwarto na nakalimutan ko palang ilak. Agad naman akong napadilat ng mga oras na ito at nakita ko kung sino ang pumasok sa aking kwarto. Opo, Kuya Mark. Si Sir Matt po. Pinagmasdan ko lamang siya habang dahan-dahang naglalakad papunta sa tabi ng aking kama, bitbit ang daladala niyang banig
at unan. Nang makalapit na siya sa gilid ng aking kama, ay agad niyang inilatag ang daladala niyang banig sa sahig ng aking kwarto. Habang ako naman ay pinagmamasdan lang ang binata at naaawa pa rin sa kalagayan nito. Pagkahiga nito ay agad naman itong nakatulog agad, habang ako naman ay lumapit ng kaunti at muling pinagmasdan ito. Hinawi ko ng buhok nito na nakaharang sa kanyang mga mata at napasabi sa loob-loob ko ng, "Sige lang sir, kung nalulungkot kayo at namimiss nyo si Sir Renz, ay nandito na lang muna kayo sa kwarto ko matulog." Agad naman akong nalungkot dahil bumalik na naman ang mga alaala. Yung mga araw na palaging nandito si Sir Renz sa aking kwarto. Kung kaya't nagpasya na lamang ako na lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nang makarating ako sa bandang sala nila, ay nakita ko si Sir Felix na nakahiga sa kanilang sofa at halatang lasing na lasing dahil sa dami ng bote ng alak na nakalagay sa lamesa ng kanilang sala. Agad ko naman itong nilapitan at binuhat paakbay sa akin upang dalhin sa kanyang sariling kwarto. Nang maihiga ko na ito sa kanyang kama, ay saglit kong pinagmasdan ang pagmumukha nito. At agad na din umalis upang magtungo sa kusina upang gawin ang aking pakay, ang uminom ng tubig. Habang umiinom ako ng tubig ay bigla ko na lamang naalala ang mukha ni Sir Felix at napasabi sa sarili na, grabe din talaga tong pamilya na to. Ang pupogi. Si Sir Felix pinaghalong mukha lang ni Sir Renz at ni Sir Matt. Nang matapos na akong uminom ng tubig ay nagpasya na akong bumalik sa aking kwarto, ngunit paghakbang ko palabas ng kusina ay nakasalubong ko si Sir Felix at nagkabungguan pa nga kaming dalawa. Napatingin ito sa akin habang kinukusot-kusot pa ang kanyang mga mata at biglang napatanong ng, "Ikaw ba nagdala sa akin sa kwarto?" Malalim na boses na tanong nito. Opo sir. Pasensya na po. Akala ko po kasi lasing na lasing kayo eh." Sagot ko naman. Okay lang. Akala ko kasi si Matt ang nag-aalalay sa akin eh. Ikaw pala." Dagdag pa nito at akmang kukuha ng tubig sa kanilang ref. "Ako na po sir. Kukuha ko na po kayo ng tubig na maiinom nyo." Saad ko at agad ko namang iniabot sa kanya ang tubig at nagpasalamat siya. Habang umiinom ng tubig si Sir Felix ay hindi ko maiwasang mailang at mapayuko na lamang dahil habang nilalagok nito ang isang basong tubig ng dahan-dahan ay nakatitig ito sa akin. Sa sobrang ilang ko ay
Nagpaalam na ako dito na babalik na ako sa kwarto ko para matulog at nang aakmang lalabas na ako ng kusina ay bigla itong nagsalita at sinabing, "Sabihin mo, Cedric, kung saan ako nagkamali. Sabihin mo kung saan ako nagkulang sa pagpapalaki sa mga anak ko." Agad naman akong napatigil sa paglalakad at napatingin kay Sir Felix. Sabay sabing, "Bading ho ang anak niyo, sir. Bading si Sir Renz. At yun po ang malaking pagkukulang nyo dahil hindi nyo po inalam ang tunay na pagkatao niya at buong puso siyang tinanggap." Saad ko sa mahinahon na tono ng boses. Ilang segundong natahimik ang buong kusina nung mga oras na yon dahil sa sinabi ko. Hanggang sa si Sir Felix na ang bumasag sa katahimikan at sabay sinabing, "Sa totoo lang nararamdaman ko na yun. Naalala mo bang tinanong pa kita about yan nung minsang ihatid mo ako sa Marikina? Tsaka sa tuwing nakikita kong sinasaktan siya ng kuyamat niya dinidisiplina ko rin si Matt dahil alam ko namang mahina si Renz eh. Isa pa, mahal na mahal ko yung anak ko na yun, Cedric. Mahal na mahal." Maluhaluhan nitong sabi. "Pero sir, si Renz, hindi niya kasi alam na matagal mo nang alam. Kaya takot na takot siya. Dahilan para magpatong-patong yung stress niya at mauwi sa mental health issue. At noong mga panahon na kinakain siya ng depression niya, wala ho ni isa sa inyo ni Sir Matt ang nagpalakas ng loob niya at tumulong sa kanya upang gumaling siya." Saad ko habang nakita ko naman na nanlaki ang mga mata ni Sir Felix at sinabi ko sa kanya. Akala ko nga noong mga panahon na to ay susuntukin niya na ako, ngunit bigla siyang nagsalita at sinabing, "Kaya ba kasama ka sa sulat ni Renz, Cedric? Dahil ikaw ang nagpapalakas ng loob niya? Bagay na hindi namin nagawa?" At dito na nga tuluyang tumulo ang luha ni Sir Felix. "Opo, sir. Napayuko ako ng mga oras na to dahil ayokong tingnan si Sir Felix dahil baka maluhatin ako. Hindi ko po siya hinusgahan. Kahit na mabilis kong nakita ang pagkatao ni Sir Renz. Sa katunayan nga po, ay kinaibigan ko pa siya." Dagdag na sabi ko pa. Napatayo naman bigla sa kanyang kinauupuan si Sir Felix ng mga sandaling ito at lumapit sa akin sabay sabing, "Maraming salamat, Cedric. Salamat kasi kahit sa maikling panahon ay naramdaman niya na meron siyang karamay sa mga pinagdadaanan niya. Salamat at tumating ka sa pamilya namin." Humahagulhol na saad ni Sir Felix at wala nang ibang nagawa kundi napayakap na lamang sa akin. Ako naman ay niyakap ko na lang din siya sabay sabing, "Sige lang sir, ilabas mo lang lahat ng sakit at bigat ng nararamdaman mo. Maging ako ay sobrang nalulungkot sa pagkawala ni Sir Renz dahil kahit sa maikling panahon ko lang siyang nakasama. Kaya alam kong mas mabigat ito sa parte mo.
Saad ko naman habang hinihimas ko ang kanyang likod. Nang bahagya ng kumalma si Sir Felix, ay muli ko siyang pinaakbay sa akin at inakay siya pabalik ng kanyang kwarto. Pagdating namin sa kanyang kwarto ay agad ko na itong pinahiga at sa sobrang kalasingan pa rin nito ay agad naman itong nakatulog. Sa kabilang banda ako naman ay umupo sa silya ng kwarto ni Sir Felix para bantayan siya dahil sobrang daming hindi magandang bagay na pumasok sa isip ko ng mga oras na ito tungkol sa mga pwede niyang gawin sa sarili niyang buhay. Habang nakaupo naman ay nagmasid-masid ako sa paligid ng kwarto ni Sir Felix at may nakita akong isang bagay na labis kong ikinagulat. Grabe nga ang aking pagkabigla sa aking nakita, Kuya Mark. Nakita ko kasi ang isang picture ni Sir Felix nung kabataan niya at napasabi na lang ako sa sarili ko ng di ako pwedeng magkamali. Siya yung kaibigan kong matagal ko nang hinahanap. Siya yung kasakasama ko noong mga binata pa kami doon sa probinsya. Siya yung kaibigan ko na miss ko na. At siya yung kaibigan ko na minahal at mahal na mahal ko dati. Opo, Kuya Mark. Hindi lang po basta-basta pagmamahal ng isang kaibigan. At alam kong alam niyo po agad ang aking tinutukoy. Nang mga oras na to ay bigla ko na lamang naalala yung mga pangyayari nung kami mga bata pa. Dahilan para maramdaman ko yung pagmamahal ko sa kanya. Naaalala ko nga, Kuya Mark, na sa sobrang close namin sa isa't isa ay madalas siya nakikitulog sa amin at sa tuwing may problema naman ako ay madalas niya akong niyayakap kahit hanggang sa pagtulog. May mga iilang beses pa ngang natutulog ako sa balikat niya na para bang magjowa kami nung mga panahon na yon. Bagay na nagpalalim ng nararamdaman ko para sa kanya ng mga panahon na yon at halos mawalan na ako ng Panginoon kung ano bang iisipin ng ibang tao or kahit mismo ni Sir Felix. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko nung mga oras na to, Kuya Mark. Pati mga tanong sa isip na hindi ko masagot ay halo-halo na din. Mga ilang minuto rin siguro akong nakatulala lang sa picture na yon ni Sir Felix habang sinasariwa ang aming mga alaala hanggang sa nilapitan ko si Sir Felix sa kanyang higaan at mupo ako sa kanyang tabi. Tinitigan ko ang kanyang mukha habang hinihimas ng mga oras na ito at dito nga ay napangiti na lamang ako at napasabi sa loob-loob ng talagang napakagaling mapiro ng tadhana. Bigla mo na lang madidiskubre na kasama mo na pala yung taong matagal mo nang hinahanap. Nga pala, Kuya Mark, 15 anyos pa lang ako nung magkahiwalay kami samantalang siya ay 14. Tapos ngayon, 35 na ako at siya naman ay 34. Kung kaya't hindi na din talaga ako magtataka kung bakit hindi na namin nakilala ang isa't isa, Kuya Mark. Halos 15 years din po ang itinagal bago namin ulit makita ang isa't isa eh. Habang patuloy ako sa pagmamasid at paghaplos sa mukha ni Sir Felix,
ay hindi ko namamalayang nagising pala ito. Agad itong tinapik ang mukha ko at biglang nagsalita. "Anong ginagawa mo, Cedric?" Gulat na gulat nitong sabi. Ako naman ay nagulat din at napatakbo na lang palabas ng kwarto ni Sir Felix sa kadahilan ng hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya at kung paano magpapaliwanag. Buong akala ko ay makakatakas na ako nung gabing yon, ngunit nagkamali ako. Dahil mabilis na bumangon si Sir Felix sa kanyang higaan at agad niya akong hinabol. Naabutan naman ako ni Sir Felix at muli niya akong tinanong. "Anong ginagawa mo, Cedric, ha? Bakit mo hinihimas ang mukha ko at nakatitig ka pa sa akin?" Galit na sabi nito. Sa takot ko ay wala na akong ibang nasabi kundi, Pa, pa, Patawad po, sir. Sorry po talaga. Utal-utal at kinakabahan kong sagot. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Cedric, ha? Sumagot ka. Ano? Saad nito na halos parang sasabog na sa galit. Ako naman, Kuya Mark, nung mga sandaling ito ay grabe na talaga ang kaba ko at hindi ko na alam ang sasabihin ko kung kaya't nagpasya na lamang ako na sabihin na ang totoo kay Sir Felix. Sir, kasi ano po, utal-utal kong sabi na agad naman sinigundahan ni Sir Felix ng, "Ano, Cedric? Magsalita ka." Sir, naaalala mo ba yung kababata mo dati na ang palayaw ay Didik o Dick? Medyo nanginginig kong sabi. Si Sir Felix naman ay halatang napaisip ng mga oras na ito, pero kitang-kita mo pa rin sa kanya ang galit na kanyang nararamdaman. Oo, naalala ko siya. Bakit? Anong meron? Anong kinalaman niya dito sa nangyayari ngayon, ha, Cedric? Ako yun, sir. Di ba nga ikaw pa yung nagbigay ng palayaw na yun sa akin? Nanginginig pa rin ako ng mga oras na to dahil kinakabahan ako na baka hindi maniwala sa akin si Sir Felix. Sa kabilang banda ay kita ko naman na natahimik si Sir Felix nung mga sandaling ito at bakas sa kanyang mukha ang labis na pagtataka. Hanggang sa nagsalita ito. Langya! Totoo ba to? Ikaw ba talaga yan, Dick? Anong nangyari? Bakit sobrang itim mo na? Sobrang tagal na panahon na hindi tayo nagkita. Pasensya ka na, hindi kita nakilala. Tanong nito na parang medyo nakonsensya pa dahil sa ginawa niya sa akin. Oo, sir. Ako nga po ito. Bunga to ng kahirapan ng buhay sa probinsya, sir, kaya ako umitim eh. Sagot ko naman na medyo nakaramdam pa rin ng kaba ng mga oras na to. Walang ano-ano'y bigla na lang napayakap sa akin ng mahigpit sa Sir Felix sabay sabing, "Hanep, masayang-masaya ako na nagkita ulit tayo. Ang pinakamatindi kong kaibigan ng mga binata pa tayo." Masayang sabi nito na mahahalata mo pa sa kanyang boses. Nga pala,
Pasensya ka na sa naging reaction ko kanina ha. Nagulat lang talaga ako. Sorry ulit, Dick. Naku, wala yun, sir. Naiintindihan ko naman. Saad ko habang bahagyang napapatawa. O nga pala, Dick. Paano mo nga pala nalaman na ako yung kababata mo noon? Tanong nito na may halong pagtataka sa mga mukha nito. Ah, nakita ko dun sa kwarto mo. May litrato ka dun nung kabataan mo. Sagot ko naman dito na siyang dahilan para kumunot ang noo nito at mapaisip. Pero agad din naman niyang naalala yung picture na tinutukoy ko nung mga oras na to. Sa pag-uusap namin nung mga oras na to ay hindi ko maiwasang mapatingin talaga sa kanyang mga labi. Bagay na makakapagpatigil sa kanyang magsalita kada mapupunta ang atensyon ko doon. Alam kong gaya ng dati. Alam niya ang ibig kong sabihin. Binigyan ko ulit siya ng isang matalas na tingin gaya ng lagi kong ginagawa sa kanya dati. At ito na nga, nanlaki ang kanyang mga mata at bigla itong natigilan. Mamayang konti ay nagsalita na ito at sinabing, "Teka, Cedric, matanda na tayo. Sa tingin ko, hindi na dapat natin pangbalikan ang mga nakaraan natin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Alam ko ang nasa isip at binabalak mo. Hindi na pwede yun. Bawal na." Saad nito na halatang medyo kinakabahan. "Isang halik lang, sir. Katulad ng halik mo dati sa akin noon. Ayos na sa akin yun." Sabi ko sa kanya na may halong pangaakit sa tono ng aking boses. At hindi na ako naghintay pa ng sagot ni Sir Felix at dahan-dahan na akong naglakad papalapit sa kanya. Pagkalapit ko ay hinawakan ko agad ang kanyang pisngi at sabay lapit ng aking muka sa kanyang muka hanggang sa maglapat ang aming mga labi. Sinubukan pa akong pigilan ni Sir Felix nung mga oras na to pero ewan ko. Meron sa loob ko na talagang ayaw magpapigil at desidido na halikan si Sir Felix. Sa gitna ng paghahalikan namin ni Sir Felix ay may naaninag akong tao sa harapan ko. Oho, sa likod ni Sir Felix, kung kaya't dali-dali kong binuka ang aking mga mata at laking gulat ko nang tumambad sa akin ang gulat na mukha ni Sir Matt habang tinitignan niya ang ginagawa namin ng kanyang daddy. Agad naman akong bumitaw sa halikang ginagawa namin ni Sir Felix at umatras habang gulat na gulat pa rin ang aking itsura. Bagay na ipinagtaka naman ni Sir Felix kung kaya't lumingon ito sa kanyang likuran. At tumambad sa kanya ang panganay niyang anak na si Mateo. Halatang halata sa aming tatlo ang gulat sa nangyari dahil lahat kami ay nakatayo lamang. Pinagtitinginan ang isa't isa habang nanlalaki ang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko nung mga oras na yon, Kuya Mark. Dahil sa pagmamahal ko kay Sir Felix na hindi ko napigilan nung mga sandaling iyon, ay naipahamak ko siya sa kanyang anak. Sa kabilang banda ay nakita ko naman na tumakbo si Sir Matt palabas ng bahay, bagay na nagpahimasmas sa akin.
Samantalang si Sir Felix naman ay tulala na lamang at kitang-kita pa rin ang pagkabigla sa mga nangyari. Ako naman ay hinabol ko si Sir Matt palabas ng bahay. Nakita ko naman na pumunta siya doon sa bodega nila, kung kaya't sinundan ko siya. Pagpasok ko sa bodega nila ay agad ko siyang kinausap at sinabing, Sir, pasensya na po kayo. Pasensya na kung nakita mo kami ng daddy mo na naghahalikan. Pautal-utal at nanginginig kong sabi, akala ko pa naman, napapansin mo na. Saad nito na nakapagpakunot ng aking noo sabay tanong ng, ha? Alam ang alin po, sir? Saad ko na may halong pagtataka. Hindi mo pa rin ba napapansin na gusto kita? Kaya nga ako doon natulog kanina sa kwarto mo kasi gusto ko mapansin mo ko. Pero hindi pala ako ang gusto mo, kundi ang daddy ko. Nagulat ako sa sinabing ito ni Sir Matt sa akin, Kuya Mark, at wala na akong ibang nasabi kundi, ha? Ano, sir? Gusto mo ako? Utal-utal kong sambit sa kanya. Oo, Kuya Cedric. Gusto kita. Gustong gusto kita. Maluha-luha nitong sabi. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko lang po talaga alam. Saad ko sabay lapit kay Sir Matt at niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Nang mga oras na ito, Kuya Mark, ay napasabi na lamang ako sa sarili ko ng, pambihirang buhay ito. Grabe. Parang napaglaruan ako ng tadhana. Hindi na nanahimik ang buhay ko sa pamilyang to. Lagi na lang may kung ano-anong nangyayari. Nang kumalma si Sir Matt ay dinala ko na siya sa loob ng kanilang bahay at tamang-tama naman na bumungad sa amin si Sir Felix sa kanilang sala. Doon ay nag-usap-usap kaming tatlo at binigyan ko rin ng pagkakataon na mag-usap ang magtatay upang sila'y magkaayos. Nagluto ako ng makakain namin habang sila'y nag-uusap at nang magkaayos na silang dalawa at kaming tatlo ay sabay-sabay na kaming kumain habang nagkukwentuhan. Bahagya lang akong namangha dahil pagkatapos ng nangyari ay walang ilangan na naganap sa hapagkainan ng mga oras na iyon. Lumipas ang mga araw at buwan at hanggang ngayon po, Kuya Mark, ay driver pa rin ako ng pamilya na to. Hindi na lang po basta driver. Halos parte na din po ako ng kanilang pamilya dahil pinagbigyan ko po ang nararamdaman sa akin ni Sir Mateo. Opo, Kuya Mark, natutunan ko pong mahalin si Sir Mateo dahil pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Palagi niya akong inaasikaso, niyayakap, kinikis, at higit sa lahat ay pinapaligaya. Walang araw at gabi na hindi niya po ako pinapaligaya, Kuya Mark. Lalong-lalo na po sa mga panahon na nalulungkot ako. Grabe, Kuya Mark. Ibang-iba pala magmahal ang mga batang bakla
Wala po akong masabi dahil kahit nung unang kita niya pa lang po sa sikretong sinasabi ko ay hindi siya natakot. Sa halip ay sinunggaban niya pa ito agad na parang batang uhaw na uhaw sa lollipop. Bago pa ho kung saan mapunta itong kwento na ito, Kuya Mark, hanggang dito na lamang po. Pasensya na rin po kayo kung medyo napahaba ito. Pero sana po ay magustuhan po ninyo at ng inyong masusugid na tagapakinig ang aking kwento. Muli, lubos na gumagalang, Cedric na may malaking sikreto.